Amen sa pumapagpalang umaga sa bawat isa dyan po sa Pilipinas at pagpalang gabi naman po dito sa UAE, Dubai. Ako po ang inyong pastor, Pastor Nathan, dito po sa DFC UAE Dubai. Paumanhin po at tayo po ay na-late at tutuloy po natin ang gawain ng Panginoon, ang katagumpayan po ng Panginoon ng ating siyang i-declare. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, awitan po natin ang ating Panginoon ng makalangit na awit. Salamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Pagpalang umaga din po. Pasensya na po na late po tayo. Hallelujah. Amen. Pagpalang umaga po. Uwitin po natin yung ako po. You giving me so much more po. Salamat sa Panginoon sa mga biyayang binigay niya sa atin, kagalingan, kalakasan, pag-asa, ano pa po ba, joy, na pinagkakaloob po sa atin ng Panginoon at iba pa na hindi natin na nababanggit na ating natatamo sa ating Panginoon. Amen. Para ito, Marson. Pamanhin po. Ito po. I just want to thank you, Lord, for the things you've given me. Thank you, Lord Jesus, for the blessings every day. In all of my needs and my desire, your faithfulness remain the same. And I realize you've given me so much more than I can recall. You've given me so much more than I ask you for. You've given me so much more than I thank you for. You've given me so much more, oh Lord. There were times I thought you didn't hear my prayer. There were times I thought you did not care. But through everything, your faithfulness remains. And I realize you've given me so much more than I can recall. You've given me so much more than I ask you for. You've given me so much more
more than I thank you for. You've given me so much more. Oh Lord, you've given me so much more. You've given me so much more than I can recall. You've given me so much more than I ask you for. You've given me so much more than I thank you for. You've given me so much more. You've given me so much more. You've given me so much more. Oh Lord. Yes Lord, hallelujah. Tunay nga po sa inawit namin na more than doon sa naaalala namin, more than doon sa mga hiningi namin, more than sa mga naipagpasalamat namin ay marami na kayong biyaya na naibigay sa amin, Panginoon. May mga panalangin kami na hindi namin mabanggit. Minsan sa iyak na lang, Panginoon, ay sinasagot ninyo ang aming mga panalangin. Sakit na hindi namin maipaliwanag ay pinagagaling nyo sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan, sa inyong awa, sa inyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Minsan, hindi na nga po namin, naakala namin na hindi nyo kami sinasagot. Ang akala namin, hindi nyo narinig ang aming mga panalangin. Yun pala. Andyan lang kayo parati. You're waiting for us maging sincere, waiting for the perfect timing, Panginoon God, na maging perfect po ang mga bagay-bagay sa inyong kalooban, Panginoon God. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. O Panginoon, purihin niyong pangalan, O Diyos. Panginoon, sa gabing ito, inaas ko po ang inyong kapatawaran sa bawat isa, sa mga nakikinig, sa akin po na mag-share ng inyong salita, at sa mga kasama ko po ngayon, Panginoon God, Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Sinasadya mo po ito, hindi, Panginoon God. Pakalinisin niyo po ang bawat isa, Panginoon God. Hallelujah. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na makarinig ng inyong salita, na makamta ng inyong presensya, Panginoon God, sa umagang ito. Oh, hallelujah, hallelujah. I pray nga po, Panginoon God, sa gabing ito na ang inyong katagumpayan lamang ang siyang mangyari sa bawat isa, Panginoon God. Open our eyes, open our mind, open our spiritual hearts, Panginoon God, to welcome your word to each of everyone, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon ng ating pong tatalakayin sa ngayong gabi. Patungkol po, katulad po sa inawit natin na parang sabi natin, parang hindi tayo naririnig, hindi tayo ina-answer ng Panginoon sa ating mga panalangin, mga kapatid. Pero hindi po, mga kapatid, bilang tayo ay mga Kristiyano, nasagot na po pala. Kumbaga, sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin. Hindi po nagkukulang ang Panginoon sa mga binibigay niya sa atin, mga kapatid. Bakit tayo naghihirap? Kung sinasagot naman pala ng Panginoon, bakit tayo ay parang hindi naman tinutulungan, mga kapatid? May mga ganun tayong feelings, pero mga kapatid, bilang isang Kristiyano, bilang isang tapat na mananampalataya ng ating Panginoon, alam natin na andyan po siya, no? Pero pag tayo ay nakaranas ng gantong pakiramdam, mga kapatid, huwag na po natin pang pahabain. Baka ito ay sa may mga maraming rason, mga kapatid. Ano niyo po yun? Pagka tayo ay napupunta na sa pagsisisi sa iba, sa ibang tao, pagsisisi lalo na sa ating Diyos, ano po yung mga bagay na yun? It can be pride. Yung, kumbaga, alam niyo yung may gusto tayong mangyari, pinipilit natin yung gusto natin kaysa sa kalooban ng Panginoon. We are pushing, mga kapatid, hindi kaya it could be resisting our God. Yung dahil nahihirapan tayo na gawin ang kalooban ng Panginoon, pinipilit po natin na
na magawa yung para sa yung gusto natin. Kumbaga, yung kung ano yung madali na nakikita natin, pinipilit natin yun sa Matthew chapter 11 verse 30 po mga kapatid. Mateo chapter 11. Basahin po natin dito. Yung patungkol po sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. Verse 30. Sabi dito ng Panginoon. Sa Tagalog po. Ang salita ng Diyos version po. Sa simulan po natin sa 28 to 30. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin niyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil ako'y maamo at may mababang loob. Makakapagpahinga kayo. 30. Dahil madaling sundin ang utos ko at magaan ang pinagagawa ko. Mga kapatid, tingnan niyo. Ang unang requirement na pinagagawa sa atin ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Lahat ng nahihirapan at nabibigatan. Minsan po naituro po natin to sa isa sa Bible study po natin dito sa Dubai. Pagka tayo ay nahihirapan sa ating pananampalataya, talagang sagot tayo ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pero pagka gawa ng sarili nating laman, ang naituro po natin noon ay kailangan po nating magbago, kailangan po natin, kailangan nating ayusin muna ang ating sarili. Hindi mga kapatid. Lalo na mga kapatid tayo, yung sa panahon na tayo ay nahihirapan, lalo na sa panahon na magsisimula pa lang o nagsisimula na, lumapit po tayo agad sa Panginoon. Hindi po kailangan ng dahil sa sarili mo, dahil sa iba, dahil sa pananampalataya natin, dahil sa kaaway tayo ay nabibigatan. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng nahihirapan, kung meron man po na nahihirapan po dyan, kasama po kayo sa nais ng Panginoon na lumapit sa Kanya, mga kapatid. Ang sumunod, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan pagka lumapit daw po tayo sa Panginoon. He will give us peace, comfort. Kasi ang solution hindi po maaari talagang miracle. Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya kaagad na sagot. Mga kapatid, bigyan nyo na lang po ako ng 10 minutes para matapos po ito mga kapatid. Pasensya na po tayo ay nahuli. Hindi po click magkakaroon ng magic o parang like genie-like, but God will give us peace mga kapatid, na tutulungan tayo ng Panginoon. Sasabihin ng Panginoon sa atin, tutulungan kita anak. Ito gawin mo sa verse 29. Sundin nyo mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil ako'y maamo at may mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Nabibigatan na nga ako sa problema ko. May gusto ka pang pagawa sa akin, Lord. Mga kapatid, sa 30. Dahil madaling sundin ang mga utos ko at magaan ang pinagagawa ko. Mga kapatid, yung pinauutos sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ay para rin po sa ating kapakanan. Para rin po sa ating ikabubuti. Para po sa ating ikaayos. Ikalalakas ng ating pananampalataya. Tingnan niyo po, lagi pong sinasabi dun sa 28 and 29, sa bandang dulo, sabi dun, makakapagpahinga kayo. Dun din ulit sa verse 29, sabi dun, makakapagpahinga kayo. Amen? Sa atin din, tayo rin po talaga magbe-benefits nun mga kapatid eh. Nasagot na yung ating mga panalangin, yung ating mga burden,
napagaan pa ng Panginoon ang ating nararamdaman. Amen po? So, it could be pride, it could be resisting our God, it could be unrepentful or double mindset. Paano po yun mga kapatid? Yung humihingi lang tayo ng kapatawaran, humihingi tayo ng tulong o lumalapit tayo sa Panginoon ng sa bibig lang na nagre-repent tayo pero alam natin na masaya pa rin tayong gagawin yung pagkakasala na yun mga kapatid. Yun po yung unrepentful mga kapatid. Let us have na mainit na puso na kapag tayo ay lalapit sa Panginoon ay sincere tayong o totoo tayong lumalapit dahil alam ng Panginoon ng mga nasa puso natin mga kapatid. Ano pa po yun? Yung lukewarm. Yung hindi mainit, hindi malamig, yung sabihin natin hindi ganun ka-bold o hindi ganun kataas ang pananampalataya. Hindi rin yung sobrang parang hindi na mananampalataya, yung nasa gitna daw po mga kapatid sa Revelation. Ang sabi doon, ang ginagawa ng Panginoon ay idinudura daw po yung mga lukewarm, yung mga nanlalamig o yung mga maligamgam sa presensya ng Panginoon. Kumbaga, yun ang ating pananampalataya. Wag po mga kapatid. O yung pagmamahal daw po sa kasalanan, yung hindi maiwan-iwan. Kaya po tayo nahihirapan, mga kapatid. Pero, paano daw po ito maging madali? Paano daw po magiging madali katulad ng sinabi sa atin ng Panginoon dun sa Matthew chapter 11 verse 30? Sabi mo, Lord, madali, di ba? Kailangan po nating isurrender, mga kapatid. Kailangan po natin isurrender yung mga bagay na pride natin, yung pagre-resist natin sa Panginoon. Kailangan natin isurrender yung lungkot, yung galit, yung kasalanan natin. We really have to face our God sa kanyang presensya na tayo ay nag-humble sa ating Panginoon. Humble, try natin kung tayo ay nabibigatan. I-humble natin sarili natin. Aminin natin na may pagkukulang tayo. Aminin natin na hindi natin kaya. Alam niyo, when we open our arms, mga kapatid, na open tayo sa Panginoon, handa niya tayong yakapin at tulungan sa ating nararanasan, mga kapatid. Hallelujah. When we surrender everything to Him. Dito po sa James chapter 4 verse 7, may 3 na lamang pong verse ako na i-share po sa inyo o na pag-aaralan natin. Santiago chapter 4:7. Sabi po dito, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Amen, hallelujah. Sa verse 8, lumapit kayo sa Panginoon at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis at kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong puso, mga kapatid. When we go to the presence of our God, we really have to cleanse. Kumbaga, alam natin na hindi natin kayang linisin ang ating sarili, pero magpalinis tayo sa Panginoon. Kumbaga, we really have to magpasakop sa ating Diyos. At tayo ay doon naman po sa verse 8, lumapit daw po tayo sa ating Diyos at tayo ay lalapitan. Actually, laging naman pong nasa tabi natin ng Panginoon. It's for us to always declare na kasama natin ng Panginoon at talagang yayakap sa atin ng Panginoon. Oh, salamat sa Panginoon.
Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, mga kapatid. Dito po sa Proverbs chapter 23 to 26. Ito po when we are surrendering to our God. Kawikaan chapter 23 verse 26. Ay, nasasaan mo po ako. Kawikaan 23:26. Sige po, pakitype na lamang po kung nahanap ninyo. Ito po. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Sa English po, maganda rin po itong pakinggan sa English, mga kapatid, o basahin. My son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Po, mga kapatid. Alam nyo, pagka sa mag-asawa, o sabihin natin sa anak nila, pagka galit na galit tayo sa anak natin, no, yung iba pagka galit na galit po sa anak, ikaw talaga, anak ka ng nanay mo. Kulang na lang parang gusto nating itakwil pagka sobrang harot, pag sobrang kulit, pagka tayo galit na galit. Ayaw nating angkinin Pero pag ang Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon at gusto tayong ayusin, ang tawag niya sa atin, my son. Sarap po pakinggan, mga kapatid, na tinatawag tayong anak ng Panginoon. Give me your heart and let your eyes observe my ways. Bilang ama ng lahat, mga kapatid, ang ating Diyos Ama, mga kapatid. Lahat ginawa na niya para sa atin, mga kapatid. Hallelujah, salamat sa Panginoon. Lahat po ginawa na ng Panginoon para sa atin. Naging ehemplo na po siya, mga kapatid, para sa atin. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. It's for us na bilang anak ng Panginoon ay magaya natin yun. Amen po. Sa huli na po, sa Galatians chapter 2:20, ito po yung sinasabi po natin na ginawa na ng Panginoon yung pagmamahal, yung pagsasacrifice. Galatians chapter, last na po ito, mga kapatid, at tayo po yung mananalangin na sa pangwakas, 2:20. Paumanhin po medyo bitin, pero salamat sa Panginoon kahit paano po ay natakil po natin o natouch po natin ang bawat points na nais sa ating ituro ng Panginoon. Sabi po dito sa English po, kung tayo ay may paggagayahan man, doon na tayo sa nagtagumpay. Amen po. Which is ang ating Panginoon. Namatay akong kasama si Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ang buhay ko ngayon ay ayon na sa aking pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin, na nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hallelujah. Ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay para sa atin. Kaya hindi kalugihan kapag sinosurrender natin ang mga bagay-bagay sa ating Panginoon. Kaligayahan, galit, iyak, puot, achievements, hindi po kalugihan, mga kapatid. Pagka ibinigay natin ang buhay natin sa ating Panginoon, dahil una nang nagbigay ng buhay ang ating Panginoon sa atin. Kaya marapat dapat lang nagayahin natin ang nagawa ng ating Panginoon para sa atin, para naman sa ibang mga
nakakasama natin na anak ng Diyos. Amen po mga kapatid. Kaya kung tayo ay nagkakaroon ng galit, mga kapatid, napagtagumpay na ng Panginoon ang mga bagay-bagay. Handa ang Panginoon na tayo tulungan. Handa ang Panginoon na tayo ay samahan. Let us all be ready also to welcome the help of our God, the hand of our God to touch us, to give us hope, to give us peace and comfort. Salamat sa Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon, marami po salamat sa pag-aralan po namin. Panginoon, God, tunay nga ho na ginawa nyo na ang lahat para sa amin. May mga sagot na kayo, may mga paraan na kayo. May mga nakalatag na solusyon. May mga nakalatag na plano kayo para sa amin. Plano na kami ay ma-prosper, kami ay maginawaan, kami ay mapunta sa mabuting lagay. Plano na kayo rin ay maitaas namin sa aming buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa araw-araw, sa segundo kami na humihinga, lagi niyo po kaming turuan, Panginoon, O God. Lagi niyo po kaming samahan. Lagi niyo po kaming tabigin kung sakaling kami nalalayo. Lagi niyo po kaming hatakin tuwing kami nalalayo na. Lagi niyo kami paalalahanan, Panginoon o God, ng inyong mga pamamaraan. At winawaksi po namin yung mga katiting nakakayanan namin, Panginoon o God, sapagkat ito'y limited lang. But your ways are perfect, Panginoon o God. Perfect timing, perfect ways. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon o God, na inihanda niyo na ito para sa amin. We claim it in Jesus' name. In Jesus' name, Panginoon. Anumang puot, anumang kalungkutan, Panginoon, ay sinosurrender na namin ito sa inyo, Panginoon. Ano man ang mga suliranin namin, Panginoon, sinosurrender na namin ito, Panginoon, sa inyo. Hinahayaan na namin po ito sa inyo at kayo na po ang magsasagot nito. At kiniklaim po namin ang kapahingahan na nanggagaling sa inyo. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Panginoon, sa mga kapatid ko na papasok pa lang sa kanilang trabaho, sa mga gigising pa lang, Panginoon, God, Lord, bigyan niyo po sila ng strength, ng joy, ng hope, ng wisdom and knowledge, Panginoon, God, na kakailanganin nila sa buong araw. At kami naman po na matutulog pa lang, bigyan niyo po kami ng makalangit na panaginip, Panginoon, God. Reveal to each of everyone, Panginoon, God. Speak to us and love us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po mga kapatid sa pagsama. Puri ng Panginoon. God bless po sa bawat isa.